Meron ka bang ganito sa bakuran mo? Alam mo ba ang mga health benefits na makukuha mo dito? Kung hindi pa, ay kailangan mong mapanood ang video na ito hanggang sa dulo. Magandang araw! Welcome sa mga bago pa lang dito at sa mga dati ng friends, welcome back sa Leaves and Thorns. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang rose apple or tinatawag din na water apple, Jamaican apple or Java apple, wax jumbo at bell fruit. Locally, ito ay tinatawag namin na tambis. At may scientific name ito na Syzygium jambos. As you can see in the video, bell-shaped siya at marami ang klase nito. Mayroong kulay red ang bunga, mayroong pink, may green, at meron din daw yellow. Pero so far, wala pa akong nakita na yellow. Ang bunga, red, pink, at green pa lang. So, crispy siya kung kainin at mayroong matamis ang lasa at meron din naman na medyo mapakla. Watery siya pag kinain. Maganda sa lalamunan, lalo na pag nanunuyo yung lalamunan mo. And maganda din ito pag nagda-diet ka kasi madali kang mabusog pag kumain ka nito. Ang puno nito ay lumalaki din na parang kahoy pero kino-consider ito na ornamental tree. So, ang bunga nito ay pwedeng kainin na diretsyo, no, or raw, at pwede din namang lutuin at gawing jam or jelly, at pwede din ito sa mga exotic na desserts. So, ano nga ba ang mga health benefits na makukuha natin dito? Ang rose apple or tambis ay napakataas ang nutrients gaya ng protein, fiber, calcium, iron, vitamins A and C. Ang bark o balat ng kahoy na ito ay may alkaloid compound na tinatawag na jambusin na may therapeutic properties na mabisang panlaban daw sa diabetes. Aside from that, very abundant din ang rose apple sa dietary fiber na nag-help na ma-prevent ang constipation o hirap sa pagdumi at bloating. Ang seeds naman nito ay mabisa din na treatment para sa diarrhea. Itong sa akin nga lang ay maliliit yung buto, pero mayroon kami dito na green na variety, mas malalaki yung buto niya. Very rich ito sa dietary fiber. Kinokontrol nito ang pagiging obese at mini-maintain ang body weight. Na-try ko din ito and na-feel ko na madali akong mabusog. Kaya maganda ito sa atin kapag tayo ay nagdidieta. Dahil nga juicy ito, no, or watery pag kinain, so may mga juice or decoction nito ay may mga diuretic properties na mabisang panlaban sa mga kidney diseases kasi nga kiniklear nito ang ating liver or atay at ang kidney against sa mga toxic substances. Nire-remove nito ang mga toxins sa ating katawan para mas mapaganda yung pag-function ng ating mga organs like kidney and liver. Maganda din ang rose apple or tambis na pang-immune booster dahil sa napakalaking amount ng vitamins at minerals na makukuha natin dito. Meron itong vitamin C na nagpro-protect sa atin against sa microbial infections at may vitamin A din na nag-i-increase ng ating immunity. Marami din itong mga essential nutrients like iron and calcium na nagpapalusog at nagpapalakas ng ating katawan. At the same time, nagpro-protect sa ating katawan against mga infectious diseases. Ang vitamin C na makukuha natin dito ay magandang antioxidant na nag-help ng ating mga cells na maging healthy at pinoprotect nito ang ating mga cells at tissues laban sa mga oxidative damages. So nagpro-protect din ang rose apple or tambis sa atin against sa bacterial and fungal infections, no? At mini-maintain nito ang ating magandang skin. Pinapalakas din ito ang ating gums at ngipin at mini-maintain din ito ang ating eye health or yung ating paningin. Ang dietary fiber nito ay nagmi-maintain ng ating cardiovascular health
May antioxidants din ito at very high yung potassium levels na nagre-regulate ng ating cholesterol levels para ma-prevent ang mga sakit natin na very risky sa ating health like heart attack, stroke at other cardiovascular diseases. Nag-prevent ito ng pag-deposit ng cholesterol sa ating mga arterial walls na nagiging sanhi ng coronary heart disease at stroke. Na-confirm na din ng mga researchers na ang rose apple or tambis ay mabisang panlaban sa iba't ibang klase ng cancer. Ang vitamins A and C na makukuha natin pag kinain natin ito ay mabisang panlaban sa pag-develop ng mga tumors at cancer cells. Kaya mainam na i-include natin ito sa ating daily diet para ma-reduce ang risk ng pagkakaroon ng cancer. Mainam din ito sa mga babaeng buntis para ma-fulfill yung iron and vitamin deficiency. Ang seeds at dahon nito ay ginagamit ng iba sa pag-treat ng asthma at fever o lagnat. Nagpapa-improve din ito ng brain health at nag-i-increase ng ating cognitive abilities. Kaya yung mga anak natin, pakainin natin ito. Mabisa din ito na panlaban sa epilepsy, smallpox at inflammation ng mga joints. Kaya kung meron kang arthritis, ay pwede mo din itong subukan. Pero paalala lang po sa ating mga kaibigan, careful tayo sa pag-consume ng rose apple or tambis dahil merong mga varieties nito na mayroong cyanide content. Kaya pag kumain tayo ay right amount lang. Huwag nating sobrahan kasi minsan yung sobrang pagkain nito ay magdudulot din ng itchy throat or pagkatinang lalamunan at ubo. Halimbawa, gusto nating gumamit ng leaves or seeds or bark nito para sa ating karamdaman ay mas mainam na mag-seek muna tayo ng medical advice. So, ayan po ang mga health benefits na makukuha natin sa rose apple or tambis. Sana ay may natutunan kayo sa araw na ito. Maraming salamat!